Kung ikaw ay bago pa lamang sa mundo ng cryptocurrency o nagpaplano pa lang pumasok, napakaswerte mo na pinapanood mo ang videong ito ngayon. Bakit ko ito nasabi? Dahil sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang diskarte na magliligtas sa iyo sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng halos 75% ng mga nagsisimulang investors. Ano ang karaniwang senaryo kapag ang isang tao ay nakarinig ng balita ng kripto ay paitaas o may malaking potensyal? Ang unang reaksyon ay ang matinding takot na mapag-iwanan o ang tinatawag po nating FOMO o Fear of Missing Out. Dahil po sa emosyong ito, kukunin nila ang kanilang ipon, halimbawa ay ang kanilang 5,000 piso or 5,000 pesos. At ibibili po nila ito ng kripto ng isang bagsakan. All in agad. At ang kasunod na mangyayari, kinabukasan biglang bababa ang presyo ng market. Ang 5,000 piso ay magiging 4,000 na lang hanggang sa maging 3,000. Dito na po papasok ang matinding stress. Hindi makatulog sa gabi at sa huli magpapanic sell at tuluyang malulugi. Pamilyar ba ang kwentong ito? Kung ayaw mong mangyari ito sa iyo, mayroong isang subok at pinakamagandang diskarte na dapat mong matutunan. At ito ang tinatawag po nating DCA or Dollar Cost Averaging. Yan. Ano nga ba ang Dollar Cost Averaging or DCA? Huwag kang matakot sa pangalan nito dahil ang konsepto ng dollar cost averaging ay napakasimple lang kapag hinati-hati natin. Sa madaling salita, ang DCA ay ang sistema kung saan hindi mo bibilhin ang isang cryptocurrency ng isahan gamit ang lahat ng pera mo. Sa halip na iisang beses ka lang bibili, gagawin mo itong patingi-tingi o hulugan sa loob ng isang particular na schedule, anuman ang takbo o presyo ng market. Paano ba natin ito gagawin sa totoong buhay? Ayan. Magbigay po tayo ng isang konkretong halimbawa. Isipin natin na mayroon kang hawak na 5,000 piso or 5,000 pesos na nakalaan para sa iyong crypto investment. Sa halip na i-invest mo ang buong 5,000 pesos sa loob ng isang segundo o isang araw ng isang bagsakan, gagamit ka ng disiplina. Hahatiin mo ang perang ito sa mas maliliit na bahagi. Halimbawa, 5,000 pesos bawat linggo sa loob ng 10 linggo. O kaya naman, 500 pesos bawat buwan. Ang susundin mo rito ay ang oras o ang petsa, hindi po ang presyo. Ibig sabihin, kapag sumapit na ang araw ng Lunes o ang unang araw ng buwan, bibili ka ng nagkakahalagang 500 pesos ng napili mong kripto. Hindi mo titignan kung ang presyo ba ay mataas, kung ito ba ay mababa, o kung may masamang balita. Ang mahalaga, itutuloy mo ang iyong plano. Ang pinakamalaking kalaban ng isang baguhang investor ay hindi po ang market, kundi ang sarili po niyang emosyon. Kapag bago ka pa lang, wala kang kakayahan na hulaan kung kailan ang eksaktong pinakamababang presyo o ang tinatawag po nating market bottom. Kahit ang mga eksperto na may mamahaling software ay hindi ito magagawa ng perpekto. Kaya naman, ang pag-all-in ay maihahalin tulad sa pagsusugal. Ang DCA ay ang sagot para maalis ang aspeto ng sugal na iyong para maalis po ang aspeto ng sugal sa iyong pag-i-invest. Binabago po nito ang iyong pananaw mula sa pagiging isang speculative trader patungo sa pagiging isang disiplinadong investor. Ang pagkahati-hati ng iyong 5,000 pesos sa tig 500 pesos ay isa po itong proteksyon. Sinisiguro nito na may pondo ka pa ring natitira para sa mga susunod na linggo, anuman ang mangyari sa market ngayon. Para mas madali nating ma-visualize kung bakit napaka-epektibo ng DCA,
gumamit tayo ng isang halimbawa sa labas ng finance. Isipin mo na nagpapasya ka na magpalaki ng isang halaman sa iyong bakuran. Paano mo ito aalagaan para lumaki ng matibay at malusog? Ibubuhos mo ba ang 10 galon ng tubig sa isang bagsakan sa unang araw pa lang? At pagkatapos ay iiwan mo na ito sa loob ng 3 buwan? Siyempre, hindi. Kung gagawin mo yon, malulunod ang halaman, mabubulok ang ugat at mamamatay lamang ito. Ang tamang paraan ay ang pagdidilig ng paunti-unti. Ngunit, regular. Dinidiligan mo ito ng isang basong tubig tuwing umaga, araw-araw, umulan man o umaraw. Sa pamamagitan po ng regular at tamang sukat ng pagdidilig, ang lupa ay nagkakaroon po ng sapat na nutrisyon sa katagalan at ang halaman ay unti-unting nagkakaugat ng malalim hanggang sa maging isang matatag na puno. Ang DCA sa crypto ay eksaktong ganyan. Ang bawat 500 pesos na inilalagay mo linggo-linggo ay ang iyong pagdidilig sa iyong portfolio. Hindi mo kailangang lunurin ang iyong account ng isang malaking pondo agad. Ang patuloy at pare-parehong pag-aalaga ang magpapatatag sa iyong investment laban sa anumang matinding init o bagyo sa market. Napakagandang isipin ng epektong ito sa ating psychology. Sa pamamagitan po ng halimbawa ng halaman, makikita natin na ang oras ang nagpaparami ng bunga. Hindi po ang biglaang aksyon. Kapag nag-DCA ka, binibigyan mo ng oras ang iyong portfolio na mag-adjust sa bawat pagbaba at pagtaas ng presyo. Kung ang market ay bumagsak, hindi ka iiyak dahil alam mo na sa susunod na linggo, ang iyong 500 pesos ay makakabili ng mas maraming piraso o shares ng crypto kumpara noong nakaraang linggo. Kung ang market naman ay tumaas, masaya ka pa rin dahil ang mga nauna mong nabili ay kumikita na ng tubo. Sa madaling salita, sa sistemang DCA, wala kang talo sa aspeto ng emosyon dahil palaging may magandang rason sa bawat galaw ng presyo. Ngayon ay isa-isahin po natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit ito ang pinaka inirirekomendang diskarte para sa mga nagsisimula o baguhan. Ang unang-unang benepisyo ay ang pagkabawas o tuluyang pagkawala ng emotional na stress. Ang paghahanap ng tinatawag na tamang oras o perfect timing kung kailan bibili ay isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa mundo. Nagdudulot ito ng labis na pagkabahala. Maya't maya mong tinitignan ang iyong cellphone, hindi ka makatutok sa iyong trabaho at naapektuhan na ang iyong pakikipag-usap sa iyong pamilya. Kapag ginamit mo ang DCA, inaalis mo ang pangangailangan na maging manghuhula. Alam mo sa sarili mo na anuman ang mangyari ngayong araw, ang iyong plano ay nakalatag na. Ang stress ng pag-iisip kung bababa pa ba ito o tataas na ba ito ay nawawala dahil ang iyong desisyon ay ginawa mo na bago pa man gumalaw ang presyo. Para sa akin, ang kapayapaan ng isip o peace of mind ay may malaking halaga na hindi po matutumbasan ng anumang panandaliang kita. Bilang mga investors, marami tayong ibang responsibilidad sa buhay. May trabaho tayo, may inaasikaso tayong pamilya, at may mga obligasyon sa bahay. Kung ang pag-invest mo sa crypto ay nagiging sanhi ng iyong araw-araw na pag-aalala, ibig sabihin ay mali ang iyong diskarte. Ang DCA ay nagbibigay po sa iyo ng kakayahan na maging isang passive investor. Pinapayagan ka nitong mag-invest para sa iyong kinabukasan habang nabubuhay ka ng normal sa kasalukuyan. Hindi mo kailangang maging alipin ng mga presyo sa screen ng iyong phone. Ang pangalawang malaking dahilan ay ang aspeto ng matematika. Sa katagalan, ang DCA ay nagbibigay po sa iyo ng tinatawag na average na magandang presyo.
Isipin natin ang senaryo kung saan ang presyo ng crypto ay patuloy na nagbabago-bago sa loob ng 5 linggo. Sa unang linggo, ang presyo po ay mataas. Ang iyong 500 pesos ay makakabili ng maliit na bahagi lamang. Sa ikalawang linggo, biglang bumagsak ang market. Ang iyong sumunod na 500 pesos ay makakabili ngayon ng mas maraming piraso. Sa ikatlong linggo, bumaba pa lalo. Ang iyong 500 pesos ay nakabili ng napakaraming piraso sa napakamurang halaga. At sa ika-4 at ika-5 linggo, nagsimula na pong bumawi or bumangon ang market at tumaas muli ang presyo. Kung titignan mo ang kabuuan ng iyong nabili pagkatapos po ng 5 linggo, mapapansin mo na ang naging cost basis o ang average na halaga ng pagbili mo ay nasa gitna. Hindi mo nakuha ang pinakamataas na presyo, ngunit hindi mo rin nakuha ang pinakamababa. Nakuha mo ang isang balanse at magandang average na presyo. Kung ang ginawa mo naman ay ang pag-all-in ng 5,000 pesos sa unang linggo pa lang, kung kailan mataas ang presyo, maiiwan kang talo at naghihintay na bumalik ang presyo sa iyong pinagbilhan habang ang nag-DCA ay kumikita na dahil marami po siyang nabili noong mura pa ang halaga. Ito ang tinatawag na kagandahan po ng matematika or mathematics laban sa emosyon. Ang market ng crypto ay kilala sa pagiging pabago-bago o volatile. Sa halip na katakutan mo ang volatility na ito, gagamitin mo ito bilang iyong kaalyado sa pamamagitan po ng DCA. Ang bawat pagbaba ng presyo ay hindi na titingnan bilang isang kalugihan, kundi bilang isang discount o sale sa mall kung saan mas marami kang maiuwi gamit ang parehong halaga ng pera. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pinakamalaking pondo sa daigdig ay gumagamit po ng ganitong sistema. Hindi po sila nagmamadali. Alam nila na ang yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng accumulation sa paglipas ng mahabang panahon. Bagamat ang DCA ay isang napaka-epektibong diskarte, marami pa ring mga investors ang nagkakamali sa pagpapatupad nito dahil sa kawalan ng disiplina. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paghinto kapag ang market ay nasa matinding kulay red. Kapag nakikita ng isang baguhan na ang kanyang portfolio ay bumababa ang halaga, natatakot sila at nagpapasya na huwag munang maghulog ng kanilang 500 pesos para sa linggong iyon. Sasabihin nila, hihintayin ko na lang muna na maging stable ang presyo. Ito ay isang malaking pagkakamali dahil ang buong punto ng DCA ay ang makabili ka sa oras na ang presyo ay mababa. Kung hihinto ka kapag mura ang asset, sinisira mo ang matematika ng iyong average price. Binibili mo lang ang asset kapag mahal ito at iniiwasan mo kapag mura. Ang isa pang pagkakamali ay ang hindi pagiging consistent sa schedule. Ngayong linggong maghuhulog, sa susunod na linggo ay makakalimutan at sa ikatlong linggo ay dodoblehin dahil nakitang tumataas ang presyo. Kapag ginawa mo yan, hindi na ito DCA. Bumabalik ka na naman sa pagsubok na hulaan ang takbo ng market. Ang susi sa tagumpay ng DCA ay ang pagkakaroon po ng tinatawag na mechanical consistency. Kailangan mong maging parang isang robot, walang pakiramdam, walang takot, at walang labis na pananabik. Ang iyong nakatakdang 500 pesos ay dapat pumasok sa market. Anuman ang iyong nararamdaman o anuman ang sinasabi ng mga tao sa social media. Kung sa tingin mo ay mahihirapan ka sa disiplinang ito, magandang gumamit ng mga automated tools o features sa mga crypto platforms na may kakayang otomatikong bumili ng crypto para sa iyo tuwing sasapit ang iyong itinakdang araw. Sa parang ito, ang pera mo ay kusang nagtatrabaho nang hindi mo na kailangang mag-isip pa ng malalim. Isang napakahalagang paalala
para sa lahat. Ang DCA ay isa pong makapangyarihang tool, ngunit ito ay epektibo lamang kung ang pipiliin mong cryptocurrency ay may tunay na halaga at magandang kinabukasan sa katagalan o long term. Hindi ibig sabihin na nag-DCA ka sa isang hindi kilalang token o isang meme coin na walang gamit ay magiging matagumpay ka na sa huli. Kung ang isang asset ay patungo sa zero ang halaga, kahit mag-DCA ka pa, ang average price mo ay malulugi pa rin. Para sa mga baguhan, ang pinakamainam na gamitan po ng DCA strategy ay ang mga nangungunang cryptocurrencies na may napatunayan ng track record, mataas na liquidity, at malawak na suporta mula sa mga institution. Ang mga assets na ito ay may mas mataas na probability na bumawi at umakyat muli pagkatapos ng bawat pagbaba ng market. Kaya naman, mas ligtas at mas sigurado ang iyong naging average price sa katagalan ng panahon. Huwag mong sayangin ang iyong pinaghirapang pera sa mga speculative assets gamit ang DCA. Ang layunin natin dito ay ang pagbuo ng pangmatagalang yaman o long-term wealth. Ituring mo ang iyong crypto DCA bilang isang alternatibong alkansya para sa iyong kinabukasan. Kung paano ka nag-iipon sa bangko o sa mga kooperatiba, ganoon mo rin dapat tingnan ang iyong pag-iipon sa mga dekalidad na crypto assets. Ang 500 pesos mo ngayon ay maaring maliit tingnan sa kasalukuyan. Ngunit kung pagsasama-samahin mo ito sa loob ng 1, 2 o 3 taon, magugulat ka na lang sa laki ng halaga na iyong naipon. Kasama na ang potensyal na pag-angat ng halaga nito sa paglipas ng panahon. Sa kabuuan, ang dollar cost averaging or DCA ang pinakamatalino, pinakamadali at pinakamaligtas. Pinakaligtas na paraan para sa sinumang baguhan o beginner na gustong pumasok sa mundo ng cryptocurrency nang hindi po isinasakripisyo ang kanilang kapayapaan ng isip. Ang pag-iwas po sa tukso na mag-all-in gamit ang iyong 5,000 pesos at ang pagpili sa mas disiplinadong landas ng paghahati-hati nito sa tig 500 pesos linggo-linggo ang magiging pundasyon ng iyong tagumpay bilang isang investor. Alalahanin natin ang halimbawa ng pag-aalaga ng halaman, ang regular na pagdidilig at ang pasensya ang nagpapalago sa buhay, hindi po ang biglaang pagbuhos ng tubig. Sa iyong paglalakbay sa crypto, hayaan mo ng oras at ang matematika ang magtatrabaho para sa iyo. Manatiling consistent, huwag magpadala sa takot kapag red ang market at laging piliin ang mga assets na may matibay na pundasyon. Ang kaalaman na natutunan mo ngayon ay ang iyong pinakamabisang sandata para sa iyong financial na kinabukasan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.